Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa lecture video, particularly on the reading of the Proclamation of the Philippine Independence by Rian Sares Ambrosio Bautista during the declaration of our independence on June 12, 1898 by Emilio Aguinaldo. So bago nyo papanoorin ito, I hope that you have read the document or yung mismong speech or yung mismong document na binasa ni Mr. Bautista. So, andyan po sa ating module. So, bago yan, let's have a short intro what happened during the Spanish era in our country. So, ang last topic natin last time is yung sa Katipunan. Okay. So what happened? Biglang nag-jump dito kay independence. So tingnan muna natin kung anong nangyari sa grupo. Since noon, may grupo or may organisasyon na itatag si Andres Bonifacio at yung tinatawag nating Katipunan. Subalit sa paglaon ng panahon, nagkawatak-watak yung organisasyon. Dito na naisilang yung grupo ni Emilio Aguinaldo at ni Andres Bonifacio. So, naging magdiwang ang grupo ni Bonifacio at magdalo si Aguinaldo. At bakit magdiwang yung naging pinili ni Bonifacio? Sapagkat kadalasan daw nakikita na they always celebrate, kaya nga magdiwang. And then medyo hindi nagustuhan ni Emilio Aguinaldo yung paraan ng paglaban ng mga Katipunero sapagkat almost ng kanilang battle ay natatalo sila. Therefore, ang sabi nila, why not to form a new group? And yun yung pinangalanan nila na magdalo. So, humiwalay na ang grupo. And during that time, nagkaroon na ng faction. When you say faction, halata mo naman, hindi sila nagkakaintindihan. So, ibig sabihin, may grupo na si Aguinaldo, may grupo na si Bonifacio. And nagpatawag sila ng tinatawag nilang Tejeros Convention. Yung Tejeros Convention na ito ay meeting kung saan mag-e-elect sila ng new set of leaders sapagkat hindi nga nagiging successful yung kilusan under the leadership of Andres Bonifacio. Dito, kokonti ang dumalo sa mga kaalyado o kagrupo ni Andres Bonifacio. So, malamang at sa malamang kapag election, kung kokonti ang dadalhin mo, matatalo ka. At yun ngayon nangyari kay Andres Bonifacio. Nagpa-elect siya as president, subalit hindi siya pinalad sapagkat ang nanalo ay yung kapatid ni Emilio Aguinaldo na si Baldomero Aguinaldo. Until to the point na magpa-elect ulit si Bonifacio ng Vice President, Secretary of Interior, Treasurer, pero wala pa din, natatalo siya. Meron lang yung nanalo siya, ito yung Secretary of War. Subalit, or Secretary of Interior. Subalit, itong si Daniel Tirona ay inobject yung pagkapanalo ni Andres Bonifacio dahil dito nagalit si Andres Bonifacio at nag-walk out siya during the meeting sapagkat bakit yun na lamang yung natitirang posisyon na mananalo si Andres Bonifacio ay hindi pa ina-acknowledge ng kagrupo or kasama ni Emilio Aguinaldo. So yun, dun nagtapos yung pagiging leader ni Andres Bonifacio. And later on, malalaman natin na ang magkapatid na Andres Bonifacio at yung what's the name? Yung kapatid niya at yung kapatid niyang si Procopio Bonifacio ay pinatay ng grupo ni Emilio Aguinaldo sa bundok Montes, Maragonton, Cavite. And that's how the story of Andres Bonifacio ended. Okay. Then, during that time, may bago ng leadership sa pamumuno ni Baldomero Aguinaldo and of course, Emilio Aguinaldo. And dito, nai-establish niya yung government na Biak na Bato. By the way, ang Biak na Bato government, ito yung kanilang unang naitatag na pamahalaan na lalaban sa kamay ng mga Kastila. Okay. Then, after that, dumating ang mga Amerikano sa ating bansa noong 1898 to 1899.
And nagkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Lumaya tayo, subalit higit sa ating kaalaman ay binili pala tayo ng mga Amerikano sa mga Kastila sa pamamagitan ng Treaty of Paris na pinirmahan noong December 10, 1898. At magkano ang pinambili sa Pilipinas? It is 20 million US dollar. So ganyan po tayo nawala sa kamay ng Kastila. Subalit, to elaborate on this, let's move. So, bago yung deklarasyon ng ating kalayaan, so, nung itinatag ni Emilio Aguinaldo yung kanyang pamahalaan at nakipagkasundo ito sa mga Kastila, kung saan nakipagkasundo dahil nga during that time ay nanghihina na or hindi ganong kalakas ang pamahalaan ni Emilio Aguinaldo, nag-utos ang pamahalaang Kastila sa pamamagitan ng Pact of Biak na Bato. Ang sabi ng Pact of Biak na Bato, sumuko na kayo mga Pilipino at makipagkaisa kayo sa gobyerno ng Kastila. At bahagi ng kasunduan na yun ay ang pag-alis ni Emilio Aguinaldo kasama ng iba pang revolusyonaryo papunta sa Hong Kong. Ang pagpunta nila sa Hong Kong ay tinatawag na exile. Subalit, wala man dito, sumuko man ang gobyerno ni Emilio Aguinaldo dito sa Pilipinas, ay hindi po ito natigil. Nung sila ay andon sa Hong Kong, nakikipag-usap po siya sa mga Amerikano. At ang kanyang kinakausap ay si Commodore George Dewey, na humihingi siya ng tulong na tulungan tayong mga Pilipino para makamit natin ang ating kalayaan. Nung una, tinanggihan ito ni Dewey. Subalit dahil sa Manifest Destiny ni Pangulong William McKinley ng US, ang sabi niya, okay, tanggapin natin yung hinihinging tulong ng mga Pilipino sapagkat ang mga Amerikano ay naturingan ng Panginoon. Ito yung Manifest Destiny na sinasabi niya, na ang role daw ng US sa daigdig ay tulungan ang mga mahirap na iahon, pabutihin ang buhay, and of course, higit sa lahat ay yung pagbibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino sa kamay ng Kastila. Okay. So, ngayon, tumulong ang US. At noong May 1, 1898, nagkaroon po tayo ng Battle of Manila Bay. Ito ay sa pagitan ng US at Spain. Subalit, itong digmaan na ito ay isang mock battle. When you say mock battle, it is a show battle. Ipakita lang na naglaban talaga ang US at Spain. However, isang oras lang ito. It is only for the purpose na maipakita sa buong mundo na tinalo ng US ang Spain. And with that battle, totoo na tinalo ng Spain at tinalo ng US ang Spain. Therefore, susuko ang Spain sa kamay ng US. Pero sabi ko kanina, ang pagsukong yun ay actually planado. At ito ay sa pamagitan ng Treaty of Paris, binili ang Pilipinas sa kamay ng US sa halagang 20 million US dollar. At during that time, nawala na ang mga Kastila sa ating bansa, bumalik itong si Emilio Aguinaldo dito sa Pilipinas. Okay, so he came back. And anong ginawa niya nung bumalik siya sa Philippines? Okay, so ito na yon. So after May 1, papasok na ang June 12. Okay. So noong June 12, 1898, sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa El Viejo, ito yung old name ng Kawit, Cavite. So i-declare niya ang kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng Kastila. So ano yung mga kaganapan nangyari during that time? So during that time po, inaawit or hindi siya inawit rather, pinatugtog. Bakit pinatugtog? Sapagkat wala pa pong lyrics, wala pa pong lyrics yung musika na ginamit nila at that time. Ano po ba ang pagkaiba ng lyrics at music? Ang lyrics, meron na itong mga words. Ang music, purely piano ito, yung tunog. Okay. So ano ba yon? Ito yung Marcha Nacional Filipina
Through the Music of Julian Felipe, ito yung pinatugtog ng San Francisco de Malabon Band. Samantalang yung inaawit natin ngayon ay nagmula sa komposisyon or paglapat ni Jose Palma ng words. Okay, so tandaan, yung awit or yung musikang ginamit noon ay tinugtog ng San Francisco de Malabon Band. Ito ay akda ni Julian Felipe at nilapatan ng tunog ng lyrics at musika ni Jose Palma. Keyword, Palma, kamay. Siya ang nagsulat ng awit. Okay. Next one. At ano pang mga nangyari? So, iwinagayway din dito nung June 12, hapon ito. So, nakalagay po yan sa document PM. Kaya sabi ko, basahin niyo muna. Iwinagayway yung watawat, kauna-unahang watawat ng Pilipinas na kamukha ng ating watawat sa ngayon. Ito siya. So, ito ay tinahin na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, Delfina Herbosa, nung sila ay nasa Hong Kong pa lang. So, yung watawat na ito ay mula sa disenyo ni Emilio Aguinaldo. Then, aside from that, binasa din ni Rianzares or Ambrosio Rianzares Bautista yung document na nagsasabi na tayo ay malaya sa kamay ng mga Kastila. Okay. So siya yung author. Ito yung i-analyze natin mamaya. Then, ano ito? Yung document na binasa niya ay naglalaman ng 2,000 word and may pumirma po na 98 person. And aside from that, meron silang witness si Johnson. So nasa dulo po yan ng document, Mr. Johnson. It is from the US. Okay. So, let's try to look at the background of Rianzares Ambrosio Bautista or Ambrosio Rianzares Bautista. So, siya isinilang noong 1830, anak ni Gregorio Enriquez Bautista and Silvestra Altamira. And as for his educational background, he studied law at the University of Santo Tomas and got the degree in 1865. He was also a member of the Liga Filipina, Cuerpo de Compromisarios, and La Propaganda. So ano ito? Ito yung mga newspaper or mga pahayagan na ginamit ng mga Pilipino para ihayag yung kanilang pagkadismaya sa gobyerno ng Kastila nung sila pa ay andito sa ating bansa. Moreover, naging official din siya sa Liga Filipina and wrote articles for La Independencia. So kagaya din ito ng mga nabanggit kanina. However, he was arrested and jailed at the outbreak of the revolution, particularly the Katipunan. Ngunit, nung kapanahunan ni Emilio Aguinaldo bilang leader, kinuha siya para maging Auditor General de Guerra or the War Counselor or War General. And on June 12, sabi ko nga kanina, siya yung nagbasa as well as sumulat sa document na Philippine Independence. Okay. So tingnan natin ngayon. So mula sa document, I hope na binasa nyo bago kayo makinig dito. Mga reasons kung bakit daw tayo nag-alsa ay inisa-isa niya. Una, abuse of the civil guards and unlawful shooting of prisoners who attempts to escape unpunished abuses and trial without hearing. Unang-una, yung mga gwardiya sibil, mapang abuso sila kahit wala namang proper hearing ay pinapatay, pinapa-deport or pinapa-exile yung mga nahuhuling Pilipino. Ano pa? Unequal protection of the law. It is between the Filipino and the Spaniards. So, kung ang nagkasala ay Pilipino, matik napaparusahan yan. Pero kung Kastila, titingnan muna ng government. So, parang pinapanigan ang mga Kastilang nagkakasala or rather, hindi sila pinaparusahan. Kaya sabi niya dito, Filipino and eminent personages. So, ibig sabihin, kung Kastila ka, you are priority. You are the priority in the Spanish government. Another one, the greed and avarice of the clergy or the mga friars yung nagtatrabaho sa simbahan. Kung maalala nyo, kung tinuro sa inyo nung elementary, meron pong sinulat si Graciano Lopez Haina. Ang pamagat nito ay Fray Butod. Fray meaning friar, Butod meaning to say malaki ang chances. Criticize niya
Graciano Hainaut na malalaki ang tiyan ng mga pari at ang dahilan dito ay dahil sa kanilang greed. Ano ba ang greed? Pagiging sakim. Sakim sa ano? Sakim sa pagiging leader dahil during the time ang pari ay both in the church and in the government. At ano yung ginagawa nila? Nangaagaw ng lupa, nangaagaw ng kayamanan, and even nagkakaroon sila ng family at that time. Kagaya nga sa kwento ng No Limit ang Karen Jose Rizal, kung saan si Padre Damaso ay naging anak niya si Maria Clara. And next, unjust deportation and rendering of decision without proper hearing. Deportation, ito yung pagpapatapon sa ibang bansa. Halimbawa na lamang, naging biktima itong si Emilio Aguinaldo ng deportation kung saan pinadala sila sa Hong Kong kasama yung ibang pang revolusyonaryo pagkatapos ng kasunduan sa Biak na Bato. Okay. So, ang sabi dito, wala namang proper hearing. Hindi sila nagkakaroon ng investigation, hindi pinoprove ng mga nahuli na hindi sila talaga nagkasala or wala silang kinalaman sa kasong ibinibintang sa kanila. Okay. And aside from the treason, ninarrate din po ni Bautista kung paano nagkaroon ng revolution ang Philippines. And he described it as like electric spark. Paano bang electric spark? So kung may spark sa isang wire, mamaya kakalat niya yan. So mabilis yung pagkalat niya. So ganun po yung explanation or description na ibinigay niya sa document. So nagsimula sa iba't ibang lugar hanggang kumalat sa buong Pilipinas. Okay. He also mentioned the execution of Rizal. Okay. So pinatay si Rizal noong 1896, December 30, 1896, sa Bagong Bayan at ito ay pagbaril ng patalikod. At ang sabi ni Bautista, to please the greedy Baadi friars in their insatiable desire to seek revenge upon and exterminate all those who are opposed to their Machiavellian purposes which trample upon the penal prescribed by this island. Number 1, greedy nga daw yung mga pari. So, hindi pa naging sapat yung pagpatay nila ng maraming mga Pilipinong revolusyonaryo. At in-include pa itong si Jose Rizal. Ang sabi niya kasi dito, with their insatiable desire. Insatiable meaning kasi haan nga makontento. So, ganun daw yung mga pari. Marami na silang pinarusahan, pinatay. Pero bakit kailangan pa si Jose Rizal in which alam ng grupo ni Aguinaldo na wala naman siyang kasalanan. Then, upon and to seek revenge and to exterminate all those who are opposed to their Machiavellian purposes. Si Rizal ay pinatay dahil sa kanyang pagsulat. Ang pagsulat niya laban sa gobyernong Kastila. So, lahat ang Machiavellian philosophy, ang sinasabi dito ay gagawin mo ang lahat, makuha mo lang ang gusto mo. Whether yung paraan ng pagkuha mo sa gusto mo ay pangit, magnakaw ka, pumatay ka, or anumang uri ng krimen. At yun nga yung nangyari. Makuha lang yung interest, patahimikin lang si Rizal, it is true by death. Okay. So lahat ng kalaban ng Kastila, pinapatay. Okay. Binanggit po dito yung Cavite Mutiny. So ano ba yung Cavite Mutiny? Ito yung tatlong paring martyr. We have Padre Gomez, Burgos, and Zamora. Bakit sila pinatay? Kasi ang sabi ng mga Kastila, ang mga paring ito ang nagsimula sa Cavite Mutiny or yung pag-aaklas doon sa Cavite Arsenal. Kaya ang parusa sa kanila ay kamatayan sa pamagitan ng paggarote sa kanila. Okay. Next. So this is Cavite Mutiny. So yung tatlong paring martyr. Tapos, tingnan naman natin yung content ng document. Ano ba ang sinasabi ng document? Kung babasahin nyo yan, paulit-ulit yung mababasa ang pangalang dictator. Therefore, from that document, Bautista mentioned that the form of government during Emilio Aguinaldo's time is republic in which is dictatorial. Kaya nga, Dictator Emilio Aguinaldo E. Fami. Sa unang statement pa lang, nabanggit po yung term na dictator. So, sa kasaysayan po natin, dalawa ang naging diktador na pangulo natin. We have Ferdinand Marcos Jr. and Emilio Aguinaldo.
So hindi po tama na sabihin ninyo na naging dictator lang ay si Marcos. If you study history, makikita nyo na pati si Aguinaldo pala ay naging dictator. Next. And the document also itself mention our flag. Okay. So ito yung flag na ginagamit natin ngayon. Kadalasan, kapag tatanungin ang meaning ng flag sa inyo, kapag sinabing blue, ito ay katapatan. What else? Katapatan. How about yung white? Sinasabi nating purity. Yung 3-star, we have Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos yung araw, ito ay sumisimbolo, yung sinag ng araw sumisimbolo sa 8 probinsya na unang lumaban sa mga Kastila. At yung red, sasabihin natin na ito ay sumisimbolo ng katapangan or bravery ng mga Pinoy. Subalit, kung babasahin nyo sa may dulong part ng document, ang sinabi ng ating author ay may meaning talaga yung watawat na yan. At ano yung mga meaning? So, isa-isahin natin. So, ang sabi dito ay, reflects the general revolution sentiment. Wait. Wait. Okay. So, yung triangle, ito yung katipunan. Sa last part, dito lang na part, sa document, sa dulong bahagi, binanggit yung Katipunan Society. Okay, dito lang nabanggit. Tapos yung 3 star, ito ay sa Luzon, Mindanao, and Panay. Ang dahilan dito ay sila yung principal island ng ating bansa. Island po ha. Since ang Visayas kasi sa alam natin ngayon ay pulo-pulo. Pero ang naging basehan ni na Emilio Aguinaldo noon ay yung mga malalaking isla. So ang Panay ay binubuo ng Aklan, Rojas, Aklan, Iloilo, Capiz, yon. So binubuo siya ng mga probinsyang yan. Samantalang yung sun daw ay sumisimbolo sa gigantic stride that have been made by the sons this land on the road of progress and civilization. So nagniningning ang mga Pilipino dahil sa kanilang hangarin or kanilang improvement tungo sa pag-unlad. Kaya siya shining, so araw. At yung kanyang 8 rays, ito ay Manila, Cavite, Laguna, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, and Batangas. Ang sabi, sila yung mga unang probinsya na nag-initiate ng movement laban sa Kastila. In short, mga unang probinsya na nag-declare ng war against the Spanish government. So we have 2 ways on how to display our flag. So lagi po nating tatandaan na at times of peace, the blue is on top. Ganyan po siya. But if the red is on top, meaning to say we are at war. And kapag vertical display, ganito po dapat nasa left side ang blue at right side ang red. Okay. How about the colors na red, blue, and white? Sabi natin kanina, katapangan, purity, so on and so forth. Yun yung alam natin sa context ngayon. Pero, ang naging dahilan talaga kung bakit yun yung ginamit sa ating watawat ay si US. Sabi ng author, to commemorate those of the flag. So nanggaling po ito sa watawat ng Kastila. Bakit? Kasi nga, in the manifestation of our profound gratitude for the disinterested protection she's extending to us and will continue to extend to us. So anong na-observe nyo dito? Ano yung relationship na na-develop ng author or ni Emilio Aguinaldo with the US? Take note, utang na loob daw natin ang ating kalayaan sa mga Amerikano. Kaya bilang pasasalamat, kinopya nila yung kulay ng watawat na meron sila. Subalit kung titingnan niyo sa may dulong bahagi, ang sabi pa niya dito ay will continue to extend to us. So until now, lahat ng presidents natin, kahit simula kay Aguinaldo up to the present, palagi nilang kinokonek ang sarili nila kay US. Ang taas ng tingin natin kay US bilang kaibigan, kaalyado, or higit sa lahat,
pwedeng hingan ng tulong. So dito pa lang makikita natin na we always connect our country with US. And it is shown by our first flag or the first meaning of the flag mentioned by the group of Aguinaldo. Okay, so that's it. So, let's try to analyze then. So, sa hinaba-haba ng document, meron tayong mapapansin. Ano yung pwede nating mapapansin dyan? Una, nag-reflect yung document ng revolutionary sentiment. Ito ay kung paano lumaban ang grupo ni Emilio Aguinaldo kasi siya nga ang leader. So, ang binabanggit dito ay yung success niya as a leader. However, hindi man lang nabanggit yung tungkol sa agrarian crisis. Ang sabi ng historian na si Teodoro Agoncillo, ang Philippine Revolution during Spanish era is not actually about nationalism, but rather it is because of land, lupa, agrarian crisis. Pero bakit hindi nila binanggit? Simple ang magiging dahilan or simple ang dahilan sapagkat ang grupo ni Emilio Aguinaldo, Bautista at yung mga kasama pa nila ay mayayaman yan. Sila ay yung mga nagmamay-ari ng lupa. So what? So pinagmukha lang nationalistic ang revolution, but the reality is that it is all about the land. Bakit sila lumalaban sa Kastila? Kasi nga inagawan sila ng lupa. Pero sa kwento ni Emilio Aguinaldo, ito ay dahil sa pagmamahal sa bayan. Hindi. You need to think that they are fighting for the right of their land, not for the love of the country. Pero ang dahilan, sabi ko kanina, sina Emilio Aguinaldo kasama itong author natin ay mga hasyendero. So, hindi magre-reflect yun sa kanilang document at anong dahilan dahil sila ang author. Kaya kung titingnan nyo, may bias. And another one, patungkol sa tigmaan, he always mentioned his group. However, nasaan si Andres Bonifacio rather. At sabi ko kanina, sa dulong bahagi lang nabanggit yung Katipunan Society sa may part ng flag. Hindi man lang in-acknowledge ni Emilio Aguinaldo yung contribution ni Andres Bonifacio dito sa revolutionary movement. Sinolo niya yung papuri, siya yung pinapupurihan niya. Dahil siya ang author, siya ang nag-mandate na gumawa nitong document. Therefore, pangalan niya ang pupurihin. Okay. So ito yung sinasabi ng second. Ito, the proclamation give us the impression on how victorious revolutionary government of Aguinaldo that he historicized the struggle for independence. So sinasabi ni Emilio Aguinaldo na dahil sa akin, nakamit natin ang kalayaan. Ni-reject niya yung ibang revolutionary. Sinolo niya yung papuri. Then panghuli, it is politically biased. Bakit? Di ba sabi ko kanina sa introduction ko, nagkaroon ng faction yung grupo ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Ngayon, kung mapapansin niyo yung document, kanino nakafocus? It is on the side of Emilio Aguinaldo. So siya yung leader. Therefore, lahat ng papuri ay maibibigay sa kanya. So, politically biased as well as selected yung information. Hindi man lang binanggit ang contribution ni Andres Bonifacio sa Philippine Revolution. So yun lang. So, if you have question, feel free to use our GC for clarification. And thank you so much for listening. Until the next video. See you on March.